Marlon! Nasaan na yung ID? Kailangan mo yun sa pabrika. Inasa lamesa. Isinot ko ng uniform. Buti naman at tatanggap ka sa pabrika. Regular na ang kita natin ngayon. Oo nga. Hindi na tayo aasa sa kung ano-anong racket. Kahit ang pag-aalbularyo ko. Oh, eto na ang tanghalian mo. Huwag kang mahuhuli sa first day mo. Tulong! Tulungan niyo kami! Sino kaya yun? Ang aga pa. Marlon! Nandiyan ba si Marlon, ang albularyo? Sandali po! Huwag muna. Malilate ka sa pabrika. Marlon! Marlon, salamat na abutan kita. Ang anak ko, kinagat ng aswang kagabi. Pasensya na po, Lolo. Pero kailangan nang umalis ng asawa ko. First day niya po kasi sa trabaho. Kilala kita noon pa sa probinsya. Marami ka ng beses na tumulong sa mga kagaya ng anak ko. Ikaw na lang ang may kakayang magpagaling nito. Marlon, alas 7 ang pasok mo. Mahigpit sila sa oras doon. Imelda, kailangan nila ako. Regular na trabaho to. Hindi na tayo maghihirap kung maayos na ang simula mo. Nakikiusap ako. Mamamatay ang anak ko kung hindi mo tutulungan. Imelda, patawad. Hindi ko kayang hindi tumulong. Ay, yan ang hirap sa'yo eh. Laging inuuna ang iba. Paano kinabukasan natin? Bakit hindi na lang nila dalhin yan sa ospital? Ikaw ba talagang nilapitan? Minsan lang ang pagkakataong makatulong. Ang trabaho. Bukas nandyan pa naman yan. Pero ang buhay, hindi mo na maibabalik yan. Bahala ka nga. Yan ang hirap sa'yo eh. Nagagawa mong tulungan ng ibang tao. Pero ang sarili mong pamilya, hindi mo matulungan ng umasenso. Si Marlon, kilala sa buong lugar nila bilang isang mahusay na albularyo. Kinalakihan niya na ang panggagamot sa mga tao, mula sa mga nasasapian, nababaliw, hanggang sa mga biktima ng kulam, unang aswang. Lahat ng ito'y kanyang napagagaling. Malakas ang tiwala ng mga tao sa kanya, ngunit sa likod ng kanyang tagumpay bilang manggagamot, ang asawa niyang si Imelda may sarili ring pakikipaglaban araw-araw sa buhay. 550 lahat, ate. Sandali lang po. Manong, 300 lang po kasi ang dala ko. Pwede po bang? Ay nako. Pasensya na po, ate. Hindi na po kasi kami nagpapautang. Marami na pong hindi nakakabayad. Ganun po ba? Sige, babawasan ko na lang po yung mga pinamili ko. Ay, hindi na talaga nagkakasya. Kahit gaano karaming taong natutulungan ni Marlon. Bakit parang kami mismo na pamilya niya, hindi niya matulungan? Marami nagpapasalamat sa kanya. Pero ang pasalamat ba may pambabayad namin sa mga pangangailangan? Oh, ito na po ang mga natirang pinamili nyo. 300 na lang po. Salamat po. Sa bawat hakbang ni Imelda, pabalik sa kanilang tahanan, bumibigat ang kanyang mga pinamili, hindi lang sa timbang, kundi sa bigat ng kanyang mga iniisip. Samantala, ang kanyang asawa, patuloy na nagbibigay lunas sa mga sakit ng iba. Ang kanilang sariling pamilya, unti-unting nalulunod sa kahirapan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nanggagamot si Marlon ng mga taong dinarat na ng karamdaman na hindi pangkaraniwan. Subalit, ang kakayahan niyang magpagaling ng iba tila hindi sapat sa pangangailangan nila dahil sa bigat ng kanilang pinagdadaanan. At sa gabing yun, habang tahimik ang paligid at tanging hangin ang naghahatid ng mga bulong ng gabi, darating ang sandaling hindi niya na maipagkukubli pa ang bigat ng damdamin. Imelda, tingnan mo. May hatid akong magandang balita. Magandang balita.
Eto, 500. Galing sa pamilyang tinulungan ko kanina. 500. 550 nga ang groceries natin. Paano yan magkakasya sa loob ng 1 linggo? At alam mo ba ha, may tumawag dito. Yung sa pabrika, may nakuha na silang kapalit mo. Pero, nakatulong naman ako sa... Nakatulong ka nga sa iba. Pero paano naman tayo? Wala ka man lang bang pangarap para sa atin? Para sa pamilya natin? Kung inuuna mo sana yung trabaho, kahit konting ginhawa lang sana, Marlon. Yan lang naman ang hinihingi ko. Wala ka bang ibang pangarap sa buhay? Na mabago man lang ang kalagayan natin? Kung inuuna mo sana yung trabaho sa pabrika, di sana sigurado ang kita. Hindi ko naman sinasadyang mawalan ng trabaho. Tinulungan ko lang yung matanda. O tapos ngayon may iba nang nakakuha sa pwesto mo. Alam mo ba kung gaano kahirap makakuha ng ganon? Regular na trabaho yun, Marlon. Hindi yung puro utang na lang tayo sa tindahan. Hindi ko magawang talikuran ang tungkulin ko. Tungkulin? Paano naman ang tungkulin mo sa amin? Sa pamilya mo? Hindi naman masamang tumulong sa kapwa, Marlon. Pero sana bago mo maisip na tumulong sa ibang tao, maisip mo sanang tulungan ang sarili mong pamilya. Minsan ang kahirapan, parang masamang elementong dumadapo sa isang tahanan. Unti-unti nitong kinakain ang pag-asa hanggang sa ang mga pangarap ay nagiging hinanakit na lamang sa bahay ni na Marlon at Imelda. Isang umaga na naman ng pagbabago ang sumilip sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, si Imelda mismo ang gagawa ng hakbang para sa kanilang kinabukasan. Imelda, bakit ka nakabihis? Saan ka pupunta? Sa bayan, maghahanap ako ng trabaho. Ano? Pero Pero hindi naman tayo kayang maiahon sa kung ano-anong orasyon at lunas. Kailangan nating kumita ng totoong pera. sandali lang. Pag-usapan natin to. Pag-usapan? Katulad ng pag-uusap natin tungkol sa trabaho mo sa pabrika? Yung trabahong pinili mong talikuran para sa kung sinong may sakit daw ng aswang. Pero kailangan nila ako. At hindi ka namin kailangan? Tingnan mo. Bahala ka na muna sa bata. Total dito ka lang naman sa bahay. Ginagamot ang sakit ng iba. Siguro naman, kaya mo ring alagaan ang sarili mong anak. Sa puntong yun, walang kaalam-alam si Marlon na sa kanyang sapilitang pagpayag sa asawa na makahanap ng trabaho sa bayan, ito ang magiging simula ng tuluyang pagkasira ng kanyang pamilya. Umalis si Imelda ng mga oras na yun, naiwan ng asawa. Kasama ang kanyang 12 taong anak na nag-aaral. Nagtungo siya sa bayan upang makipagsapalaran doon at doon niya rin nakilala ang isang lalaking inakala niyang bubuo sa kanyang pangarap. Sa grocery store ni Mang Bitoy, magsisimula ang kanyang bagong buhay bilang tindera. Ngunit sa simpleng tindang ito, may ibang landas pang naghihintay para sa kanya. Hoy Imelda, tulungan mo kasi Gary na mag-ayos sa mga paninda. Opo, Mang Bitoy. Ako na magbubuhat niyan. Ay, salamat. Pero kaya ko naman. First din niyo po dito, pero parang matagal na kitang nakita dito sa palengke. Ganun ba? Ngayon lang naman ako magsisimulang magtrabaho dito. Oo nga. Pero matagal na ako nagdi-deliver dito. Palagi kitang nakikitang namimili. Kung minsan, sinasadya ko talagang mag-deliver ng ganitong oras kapag nandito ka. Ha? Sa totoo lang, noon pa man, humahanga na ako sa inyo. Tigil-tigilan mo ko ha. Hindi mo ko kilala. May asawa na ako at anak. Kaya kung may plano kong manligaw, sa iba na lang, wag ako. Pero nararamdaman ko, hindi ka masaya sa kanya. Pinagsasasabi mo,
Huwag kang lumapit sa akin. Alam ko, hindi masaya ang buhay mo ngayon. Pwede ba ha? Huwag mo kong istorbohin. Ang dami kong gagawin. Baka magalit pa ang amo ko. Matagal na akong humahanga sa inyo. Noon pa. Sige na, ilagay mo na yung mga dilata sa itaas ng istante. Mag-iingat ka. Medyo mataas dyan. Kaya ko na to. Buti na lang. Nasalo kita. Mabilis na kumilos si Gary. Nasalo si Imelda na muntikan ng mahulugan ng mga dilatang nakadisplay sa estante ng grocery store. Hindi niya agad napansin na nasa bisig na siya ni Gary at doon niya lang lalong naamoy ang bango ng lalaki. Ang kanyang mga kamay nakahawak sa matipuno nitong balikata at muli ang mabangong amoy ang bumalot sa kanyang pakiramdam. Salamat. Buti na lang nasalo kita. Sa paglapit ni Gary, isang hanging amoy ng pabango ang dumampi kay Imelda. Hindi niya maiwasang mapansin ang kaibahan. Malayo sa pamilyar na amoy ng halamang gamot at insenso na laging kumakapit sa damit ng kanyang asawa. Ang bango niya. Hindi katulad ng amoy ng asawa ko. Amoy matanda. Amoy ng mga halamang gamot na kumakapit sa damit niya. Sa tuwing gagawa siya ng mga halamang gamot. Imelda! May customer na dito! Opo! Papunta na po! Sa mga sandaling yun, hindi lamang ang amoy ng pabango ang dumapo sa kamalayan ni Imelda, kundi pati ang bigat ng kanyang wedding ring sa kanyang daliri. Isang paalala ng mga pangakong binigyan sa harapan ng altara. Natapos ang buong maghapon sa grocery store na yun, umaali-aligid si Gary kay Imelda. Hindi rin siya natatakot, lalo na nang malaman niya pamangkin pala ito ng kanyang amo, kaya siguro hindi siya pinagagalitan. Sa kabilang dako naman, Nabalitaan ko yung nagtatrabaho na raw si Imelda sa bayan. Opo, Mang Pilo. Kahapon lang po nagsimula. Alam mo, Marlon, hindi naman masamang magtrabaho ang isang babae para sa pang-araw-araw na gastusin, pero Pero ano po, Mang Pilo? ang pagpayag mo may kaakibat na pagsubok. Ano pong ibig niyong sabihin? Baka ikasira ninyong dalawa ang pagpayag mo sa kanya. Maraming tukso sa bayan. Maraming panganib, Marlon. Mahirap sa mag-asawa ang malayo sa isa't isa. Kung strong sana ang personality ng asawa mo, wala kang dapat ikatakot. Pero ikaw ang asawa. Ikaw ang mas nakakaalam ng tunay na kalagayan ni Imelda. Kilala ko si Imelda. Mahal na mahal ko siya. Pero ano? minsan, nararamdaman kong hindi na siya masaya. Nakulang pagmamahal ko. Kulang ang ginagawa ko para sa aming pamilya. Marlon, Ginagawa ko naman po ang lahat para mabuhay kami bilang pamilya. Tinutulungan ko nga ang mga tao eh. Gumagamot ako. Pero bakit parang hindi sapat? Bakit parang nawawala siya sa akin? minsan Marlon, ang pagmamahal ay hindi sapat. Kailangan din ng pang-uunawa at pagbabago. Paano po kung tuluyan na siyang magsawa sa amin? Pero wag naman sanang mangyari sa amin ang nangyayari sa iba. Naiiwan na ang asawang lalaki at naghanap ng iba. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang pagbibigay,
kailangan mo rin makita kung ano ang kailangan niya. Kahit minsan, iba yun sa gusto mo. Masama ang loob at takot ang nararamdaman ni Marlon para sa kanyang asawa. Kaya nasabi nito kay Mang Pilo ang lahat ng hinanakit niya sa asawa. Sa pag-aakalang kapag nailabas niya na ang lahat ng sama ng loob, mapapanatag na siya. Dumating ang asawa nitong si Imelda, galing sa trabaho at pagod, kaya wala itong ganang makiusap sa asawa. Imelda, baby. Miss na kita. Ano ba? Uminom ka na naman? Oh, kanti lang naman. Hindi ka nga dito. Marlon, ano ba? Pagod ako. Bukas na lang. Lagi na lang bukas. Kailan ba hindi ka pagod? Siyempre pagod ako. Maghapon ako nagtitinda. Hindi ka tulad mo. Na ano? Nawala akong silbi? Ganun ba? Marlon, pakiusap ha. Huwag na yun. Noon, hindi ka ganyan sa akin. Ngayong may trabaho ka na. Ngayong may trabaho na ako kasi kailangan. Kasi kung hindi ako gagalaw, sinong gagalaw? Imelda, sige na, please. Kahit isa lang. Ayoko nga. Teka, Marlon, ano ba? Nasasaktan ako. May iba ka na ano? Kaya ka nawawala ng gana sa akin. Dahil may iba ng taong nagpapagana sa'yo. Umamin ka! Umamin ka! Ano ba? Ayoko nga. Dahil unang-una, pagod ako. Pangalawa, lasing ka. Pangatlo, magigising ang anak natin. Tsaka sino ba namang gaganahan sa'yo? Lasing ka. Pwede ba? Huwag muna ngayon. Bisit! Bisit! Saan ka pupunta? Sa labas! Magpapahangin! Bahala ka! Wala ka ng kaayos-ayos sa sarili mo. Ang baho. Laging amoy herbal. Ang laki pa ng tiyan. Hindi man lang tumulad kay Gary. Kahit saang anggulo. Ay, bakit ko ba siya naiisip? Kailangan ko makatulog ng maaga. Hindi ako pwedeng malate bukas. Ang dami naming trabaho. Sa labis na pagod sa maghapong pagtatrabaho, nakatulugan na lamang ni Imelda ang kanyang asawang albularyo. Nagtampo ito at natulog mag-isa sa sala. Kinabukasan, maaga itong nagising. Hindi na naabutan pa ni Marlon ang kanyang asawa dahil maaga itong pumunta sa trabaho. Maaga namang nakarating si Imelda sa trabaho. Dalawang bagay ang kanyang pinananabikan, ang trabaho at muling makita ang pamangkin ng kanyang amo bago ito umalis at mag-deliver ng mga grocery sa mga umu-order sa kanila. O siya, Imelda, ikaw na magsara ng tindahan at may pupuntahan lamang ako. Gary, habang wala pang deliver, pakitulungan mo na lang si Imelda. Sige ho, ako nang bahala. Tsaka habang maaga pa, gawin mo na ang dapat mong gawin. Dahil baka maging huli ang lahat. Sige na, aalis na ako. Ingat po kayo. Imelda, pwede bang makaupo saglit sa tabi mo? Gary, bakit ba hindi pa kayo umaalis? Wala bang deliver ngayon? Sandali lang naman. Gusto ko lang sanang malaman kung kumusta ka. Kumusta kayo? Kayo? Nino? Ng pamilya mo? Ng asawa mo? Napapansin ko kasi lagi kang pagod. Hindi ganito dapat ang buhay mo. Hindi mo naiintindihan. Pero naiintindihan kita. Nakikita ko kung gaano kahirap ang buhay mo ngayon. Yung asawa mo nga, walang regular na trabaho. Si Marlon, mabuti siyang tao. Pero hindi sapat ang pagiging mabuting tao para mabuhay, hindi ba? Hindi sapat para matupad ang mga pangarap mo. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, kaya kitang dalhin sa mas magandang buhay. Walang kahirapan, walang aalalahanin. Hindi.
Hindi pwede. Bakit hindi? Hindi ba't may karapatan kang maging masaya? Pero ang anak ko, tsaka si Marlon, May mga ari-arian ako sa probinsya. May trabaho ako dun. Mas malaki ang sweldo ko. Pwede tayo magsimula ng bagong buhay doon. Kasama ang anak mo. seryoso ka ba? Totoo ang hangarin ko sa'yo. Wala akong pakialam kung may asawa at anak ka na. Ang mahalaga, maibigay ko sa'yo ang mga pangarap mong marangyang buhay. Gago ka ba? Paano ang tito mo? Umi-extra lang naman ako sa kanya para hanapin ang babae niya. Makakasama ko habang buhay. Ngayong nakita na kita, pwede na akong umuwi kasama ka. Tsaka naalala mo yung sinabi niya kanina. Kung may gagawin ako, gawin ko na habang maaga pa. Bago maging huli ang lahat. Hindi. Hindi ko alam. Naguguluhan ako eh. Hindi kita minamadali. Pero isipin mo, hanggang kailan ka maghihirap? Hanggang kailan ka magiging katulong ng mga taong may sakit? Dahil sa asawa mong albularyo, gusto kong maranasan mo ang buhay na hindi kayang ibigay ng asawa mo. Ano ba tong ginagawa mo? Alam kong mali ito eh. Hindi ito mali. Gary, kailangan ba talagang ilapit yung bibig mo sa tinga ko? Para maramdaman mo kung gaano kainit ang pagmamahal ko sa'yo. Gary, Mahal kita, Imelda. Sa amin, magbubuhay rin na ka. Makakapag-aral ang anak mo. Hindi ka magtatrabaho. Wala kang ibang aasikasuhin. Ako at ang anak mo. Yun ang gusto kong iparana sa'yo. ano ka ba? Bakit pa ang galaw ng kamay mo? Aminin mo. Gusto mo rin, di ba? Gary? Gary, huwag. Ayaw mo? Gusto mo. Kaya lang, medyo may edad na ako sa'yo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na may asawa ko, may anak ako. Tatanggihan mo ang alo ko. Wala akong magagawa. Pero gusto kong makasama ka habang buhay. Gusto kong iparana sa'yo ang magandang buhay na hindi mo pa nararanasan sa piling ng asawa mong albularyo. Ano bang klaseng bango ito? Natila may kung anong kayuma. Imelda. Hindi ko matanggihan ang katawan niya. Ang alam niya. Nalilito na ako. Hindi ako dapat magpadala sa kanya. Pero ang puso ko, parang ngayon lang ako nakaramdam ng pagpapahalaga ng isang lalaki. Katulad pa niya. Nang mga sandaling yun, unti-unti nang pumataka ang ulan sa labas ng palengke. Kaunti na rin ang bumibili sa grocery store. Tuluyan na niya, hindi napigilan ni Imelda ang kagustuhan ni Gary sa gusto nitong gawin sa kanya. Hanggang sa niyaya siya nito sa pinakaloob ng grocery store. Wala na silang pakialam sa mga tumatawag na bibili. Isinara na ni Gary ang grocery store at tuluyan ng inangkin ang babae. Ito na ang titulo. Kailangan kong dalhin ito. Patawad, Marlon. Pero hindi ko kayang manatili sa piling mo. Sawang-sawa na ako sa kahihintay sa mga pangako mo. Wala kang pangarap sa buhay. Anak, gising na. Ma, bakit po? Bumangon ka na, anak. Kailangan nating umalis. Umalis? Kabing-gabi na po Saan po tayo pupunta? Magtiwala ka lang sa akin, anak. May pupuntahan tayo. Paano po si Papa? Hindi po ba natin siya hihintayin? Hindi na, anak. Kailangan nating umalis bago siya makabalik galing sa kabilang baryo. Pero ma, bakit po tayo aalis nang hindi nagpapaalam kay Papa? Maiintindihan mo rin ang lahat balang araw.
Pero ngayon, kailangan mo magtiwala sa akin. Bilisan mo na, Ana. Magbihis ka na, ha? Dalhin mo yung mga kailangan mong gamit. Mama, ayoko pong umalis. Paano po si Papa? Tumigil ka nga. Hindi tong tamang oras para dyan. Sumunod ka na lang sa akin. Anak, minsan lang may mga bagay tayong kailangan gawin. Kahit mahirap. Kahit na masakit. Bilis na. Baka may makakita pa sa atin. Mama, natatakot po ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, ha? Hindi kita pababayaan. Halika na, anak. Bilisan mo na. Bago pa makabalik ang papa mo. Habang nanggagamot si Marlon sa kabilang barangay, wala siyang kamalay-malay na ito na ang huling gabing makakasama niya ang kanyang asawa at anak. Nagmamadali naman ang mag-inang naglakad patungo sa kalsada. Sa highway, nakaparada ang isang traka na maghahatid ng mga grocery ng tindahan. Sumakay ang mag-ina. Noong una, hindi pa napansin ni Ana ang lalaking ipinagpalit ng kanyang ina sa kanyang ama. Pero nang humilig ito sa katawan ng lalaki, doon nagtaka ang bata sa kanyang nakita. Pinatulog na lamang siya ng kanyang ina para kinabukasan daw paggising nito. Tsaka naruroon na sila sa kanilang paruroonan. Samantala, sa kabilang dako naman. Oh, Romeo. Gumaling na ang anak mo. Makakatulog na ng mahimbing. Maraming salamat. Di ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ka tumulong. Inaantok na po ako, Papa. Sige na anak, matulog ka na. Hindi na ako magtatagal. Kailangan makauwi ako sa amin. Marlon, may kailangan sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, pre? Tungkol sa asawa mo kay Imelda. Bakit naman? May problema ba sa asawa ko? Kaibigan kita, Marlon, kaya hindi ako mapalagay. Ano ba yun, Romeo? Sabihin mo na. Nakita ko ang asawa mo sa bayan. Kasama yung driver ng grocery store. Normal lang naman yun. Dahil doon siya nagtatrabaho. Kaya hindi posibleng mangyari ang sinasabi mo. Pero hindi ganun yung nakita ko. At ano naman doon? Doon naman talaga siya nagtatrabaho. Hindi yun pare. May mga nakakita. Hindi dapat ganun ang pagsasama ng mga ordinaryong nagtatrabaho lamang sa isang grocery store. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko silang magkasama sa likod ng tindahan. Magkahawak kamay. Mas bata sa'yo yung lalaki, Marlon. At ang tingin niya kay Imelda ay... Tama na. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa asawa ko. Hindi. Hindi magagawa sa akin ni Imelda yan. Marlon, kaibigan kita. Kaya ako nga sinasabi kasi... Sinungaling ka! Inggit ka lang kasi magaling ang asawa ko. Marlon, tingnan mo ko sa mata. Kaibigan kita. Bakit kita lulukuhin? Hindi ako magagawang lukuhin ang asawa ko. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Nangako kami na wala kaming ibang mamahalin kundi ang bawat isa. Marlon... Tama na! Ayoko nang marinig ang anumang paninira mo sa asawa ko. Hindi ka ba nahihiya? Matapos kong gamutin ang anak mo, ganito ba ang gagawin mo sa akin? Pasensya ka na. Patawad kung sinabi ko sa iyo ang mga nakita ko sa asawa mo. Marunong kang gumamot sa inaaswang. Pero sa nang-aaswang sa asawa mo, hindi mo magawa. Sana'y dumating ang araw na ikaw mismo makatuklas ng kalokohan ng asawa mo. Aalis na ako. Kung alam ko lang na magkakaganito tayo, sana hindi na ako pumunta dito. Yung bayad ko sa panggagamot mo sa anak ko. Yun na ang bayad mo. Hindi ko na kailangan yan. Kawawa naman ang kaibigan ko. Iniiputan siya sa ulo ng asawa niya. Pero paniwalang paniwala pa rin siya na mahal siya nito. Sana'y dumating ang araw. Ikaw mismo makatuklas ng ginagawa ng asawa mo.
Sa inis ni Marlon sa kaibigan, dali-dali itong umalis at hindi na kinuha pa ang bayad sa panggagamot nito sa anak ng kanyang kaibigan. Sa kanyang pagmamadaling umuwi, hindi niya maiwasang hindi mag-alala sa asawa. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang sinabi ng kanyang kumpare. Pagdating niya sa bahay ay, Imelda? Imelda! Bukas ang pinto. Bakit nakabukas ang mga ilaw? Imelda! Nandiyan ka ba? Ana? Anak? Wala sila sa kusina. Wala sa sala. Ana? Anak! Nandito ka ba? Hindi! Hindi! Wala lang mga damit niya! Ang cabinet! Wala lang mga mamahaling regalo ko sa kanya! Ang sobre! Ang titulo ng lupa! Hindi! Kinuha niya! Kinuha niyang lahat! Wala lang mga damit nila! Wala na! Ana! Ana! Imelda! Anak ko! Saan kayo nagpunta? Hindi pwedeng kinuha niya rin ang titulo. Kinuha niya ang titulo ng lupang pamana ng mga magulang ko. Anong gagawin niya? Ang SPA na binigyan ko siya ng authority para sa lupa namin noon ng mga sandaling hindi ko kayang kumilos para sa sarili ko. Bakit mo ginawa sa akin to, Imelda? Ginawa ko ang lahat para maayos ang pamilya natin, ang buhay natin. Iniwan mo lang ako. Ang masaklap, kinuha mo pa ang titulo ng lupa. Anong plano mo sa buhay, Imelda? At sinama mo pa ang anak natin sa katarantaduhan mo! Bakit? Bakit niyo ako iniwan? halos madurog ang puso ng albularyong si Marlon sa inabutan niya sa kanilang bahay. Lalo pang nakapaninibugo ang sulat ng kanyang asawa na nagpapaalam na hindi na ito babalik. Humihingi ito ng tawad sa kanyang naging desisyon. Ayaw na raw nito sa estado ng buhay na meron si Marlon. May pangarap din siya sa buhay para sa anak nila. Bakit, Imelda? Pinagtanggol pa naman kita sa mga tao. Sa pag-aakala, hindi mo ko magagawang iwan. Pero ano tong ginawa mo? Bakit mo ko iniwan? Isinama mo pa ang anak natin. Saan kayo pupunta? Saan mo dadalhin ang anak natin? Bakit mo ko pinagpalit sa isang driver? Anong mayroon sa kanya na wala ako? Nasaan ang pangako mo na hindi mo ko iiwan? Sakay ng busa, magkasama sina Imelda, Gary at ang anak nito. Sumama ang mag-ina sa binatang si Gary sa pag-aakalang ito ang tutupad ng kanyang mga pangarap na hindi matupad ni Marlon. Madaling araw na nang sila'y makarating sa kanilang probinsya. Oh, eto ang ating bagong tahanan. Dito tayo titira. Ang layo naman ng lugar na to, Gary. Sandali lang ha. Kakargain ko lang anak mo. Tulog na tulog eh. Bakit parang ang tahimik? Ganyan talaga rito, mahal. Probinsya eh.
Gary, napansin mo yung mga kapitbahay? Parang nagsisipasok sa loob ng bahay nila nung dumating tayo. Huwag mo nang pansin yan. Hindi lang sila sanay na may bisita ko. Pero, kakaiba yung mga tinginan nila eh. Hindi ba nakakapagtaka yun? Sabi nang huwag mo nang pansinin eh. Gary, bakit naman ganun? Pati yung matandang babae, nag-sign of the cross papagdaan natin. Mahal, pagod ka lang. Halika na sa loob. Sandali, yung bata kanina, bakit ang sabi niya? Ano ba? Gusto mo bang bumalik sa asawa mong walang silbi? Ang dami mong napapansin. Gary, bakit ganyan ka kung magsalita sa akin? Hindi ka naman ganyan na. Pasensya na, mahal. Pagod lang din ako sa biyahe. Halika na sa loob. Huwag mo nang pansinin ng mga tao rito. Magpahinga na kayo ng anak mo. Bukas na maaga, pupunta tayo sa isang magandang lugar. Tara na. Tama ba itong ginawa ko? Iniwan ko ang asawa ko dahil sa lalaking ito. Ano bang magiging buhay namin ng anak ko sa lugar na ito? Melda, pumasok ka na. Pagod lang siya sa biyahe. Mamaya huhupa din siya. Melda, pumasok ka na sabi. Oo na! Nandiyan na! Masusing pinagmasdan ni Imelda ang bahay ni Gary habang papasok ito. Sa isip niya, tila taliwas ito sa ipinangako ng lalaki noong sila'y nandun pa sa lugar nila Imelda sa bayan. Pero dahil na rin sa pagod at takot sa mga taong napansin niya na nagsisipagtago nang makita si Gary, nagmadali na siyang pumasok. Madilim ang paligid pa ng mga oras na yun nang dumating sila, kaya minabuti nilang magpahinga muna at matulog. Kinaumagahan, nagising si Imelda na wala si Gary sa kanilang tabi. Gary! Nasaan ka? Nasaan kaya ang lalaking yun? Tulog na tulog pa rin ang anak ko. Hindi ko na muna siya gigisingin. Titingnan ko sa kusina si Gary. Baka naroon siya. Gary! Wala siya rito sa kusina. Wala rin siya sa labas. Saan kaya pumunta nang hindi nagpapaalam? Baka naghanap lang ng makakain namin. O kaya naman bumili ng makakain ngayong umaga. Mabuti pa, lumabas na muna ako para makapagpahangin na rin ng konti. Sa ating nayon, may isang uri ng aswang na mas mapanganib sa lahat. Ang abwak. Hindi tulad ng ibang aswang na kumakain lamang ng laman. Ang abwak, kinakain, pati na rin ang kaluluwa. Mapanlin lang sila. Magagaling magpanggap. Karamihan sa kanila. Napakagwapo, di kaya'y napakaganda. Mapangakit ang tinig. Matamis ang mga salita. Umagang-umaga, pagmamarites ang inaatupag nila dito. Dinadala nila ang kanilang biktima sa lugar na malayo. Sa lugar na walang makakakilala sa kanila. Inihihiwalay sa pamilya, sa mga kaibigan. At kapag nahulog na sa kanilang bitag ang biktima, kapag nalayo niya na sa dating buhay, doon sila unti-unting nagpapakita ng tunay nilang anyo. Excuse me. Sidong, ay Santisima, ikaw ang... Lola, bakit po kayo? Wag
Huwag kang lalapit. Isa ka na lang sa kanila. Lola, ano po bang ibig niyong sabihin? Sino pong sa kanila? Anak, habang may oras pa, habang hindi pa huli ang lahat, tumakas ka na. Tumakas ka na habang kaya mo pa. Ano bang ibig niyo sabihin? Bakit nakatingin lang sila sa akin? Teka, sabihin niyo, anong ibig sabihin ng mga tinura ninyo? Sandali lang! Huwag kayong umalis! Sagutin niyo muna ang tanong ko! Bakit niyo sinabing tumakas na ako habang maaga pa? Habang kaya ko pa? Sandali lang po! At ng mga sandaling yun, naramdaman ang pagdududa sa lalaking sinamahan niya dahil sa mga sinabi ng matanda. Noon niya lang napagtanto na hindi niya pala kilalang mabuti ang lalaking sinamahan niya. Hanggang mag-aalas 8 na ng gabi, wala pa rin ang lalaki. Lalong nadagdagan ang takot at pagdududa ni Imelda sa mga oras na yun. Subalit, naghihintay pa rin siya kay Gary. Hanggang kinagabihan. Alas 8 na ng gabi. Wala pa rin si Gary. Kakaiba talaga ang lugar na to. Yung mga tao, yung kwento ng matanda. Mapanlin lang daw ang abwak. Magaling magpanggap. Parang si Gary. Bakit ko ba naiisip to sa kanya? Hindi ang katulad niya magiging katulad lang ng sinasabi ng matanda. Ula sa katangian niya, mahal niya ako. Kaya niya nga kami dinala rito. Umaasa akong gagawin niya mga ipinangako niya sa akin. Bibigyan niya ako ng marangyang buhay. Pero, ang sabi ng matanda, inihiwalay sa pamilya. katulad ng ginawa ni Gary, inilayo niya ako kay Marlon. Sa dating buhay ko, dinadala sa lugar na walang makakakilala. Dito sa probinsyang ito, wala akong kakilala. Bakit ba ngayon ko lang yun naisip? Bakit ngayon ko lang nakita? Yung mga tao lumalayo, yung takot nila. Si Gary, sino ka bang talaga? Tsaka, nasaan ka ba? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin bumabalik? Nasaan ka na ba? Yung matanda. Tumakas ka na habang may oras pa. Diyos ko, ano ba itong ginawa ko? Iniwan ko ang asawa ko, ang dating buhay ko para sa... Gary! Gary, ikaw ba yan? Gary, magsalita ka! Ikaw ba yan? Nanay? Ano po yun? Anak, baka pusa lang na gumagalaw sa dingding. Ayaan mo na. Wala pa po ba si Tito Gary? Wala pa nga eh. Nanay, nakakatakot naman po dito. Ayaan mo na anak. Maya-maya baka dumating na rin ng Tito Gary mo. Dito ka lang sa tabi ko. Nay, may gumagalaw po sa taas. Huwag mo nang isipin yun, anak. Basta magkasama tayo. Nay! Shhh! Tahimik lang tayo, ha? Tahimik lang. Diyos ko, ano bang klaseng lugar to? Ano ba itong pinagdalhan sa amin ni Gary? Umalis na kayo habang may magagawa pa kayo. Totoo ang sinasabi ng matanda. Pinapaalis niya tayo kanina habang maaga pa. Pero wala akong nagawa. Hinintay ko pa rin ang Tito Gary mo. Nanay! May nakita akong mga mata po sa labas!
pumasok ka na sa silid mo. Dali, pumasok ka. Nanay, may aswang po sa labas. Natatakot po ako dito. Nasa na po kasi si Tito Gary. Nay, may aswang po. Diyos ko, ano gagawin ko? Nay! Nay, tulungan niyo ako! Bitiwan mo ang anak ko! Bitiwan mo ang anak ko! Tulong! Imelda, ipasok mo na ang anak mo sa loob. Bilisan mo! Kayo yung bilisan mo na bago pa niya mabawi ang anak mo. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang anak mo. Bakit gusto nilang kunin ang anak ko? Anong kailangan nila sa anak ko? Hindi lang ang anak mo. Kayong mag-ina, nais kayong bihagi ng aswang na abuak. Ano pong gagawin namin? Dali na, wala nang oras. Kailangan yung umalis. Pero bakit po? Abuak siya. Si Gary, hindi siya tao. Mama! Yung mga ingay na yan, mga kasama niya yan, nandito sila tuwing gabi, kumakain. Kumakain? Nagtao at kaluluwa, katulad ng ginawa niya sa mga dating dinala niya rito. Narinig mo? Paparating na siya, pati na ang mga kasama niya. Kunin mo ang anak mo, madali ka! Melda! Huli na, nandito na siya. Anak! Anak! Ay, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Lukuban niyo kami. Proteksyonan niyo kami laban sa masasamang loob. Sa gitna ng gabing yun, natuklasan ni Imelda ang tunay na mukha ng taong pinili niyang pagkatiwalaan. Sa bawat segundo na lumilipas, unti-unting nababaon ang mag-ina sa isang bangungot na hindi nila inakalang mararanasan, kasama ng matandang si Elena na may kakayahan ng pagiging albularyo na nagbabantay sa kanila para hindi na makapanakit pa ang abuak na nagnanais manalakay sa kanila. Hindi naman nakapasok ang mga aswang dahil sa mga pangontrang dala ng matandang si Elena, hanggang sa dumating ang bukang liwayway. Nagsipag-alisa na rin ang mga aswang, kaya namayani ang katahimikan. Wala nang mga abuak. Pasalamat kayo at meron pa akong mga pangontra sa aswang. Salamat sa Diyos at natapos din ang gabing yon. Aling Elena, kung hindi po kayo dumating kagabi, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ng anak ko. Huwag ka nang umiyak. Ligtas na kayo. Sa ngayon, pero hindi ako nakatitiyak kung ligtas pa rin kayo sa mga susunod na oras. Aling Elena, totoo po ba? Si Gary, hindi po siya tao. Imelda, minsan ang mga bagay na ayaw nating paniwalaan, iniiwasan nating pag-usapan. Yun ang pinakadelikado. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin kaagad? Noong umaga pa lang. Kung sinabi ko ba noon, paniniwalaan mo ba ako? Ikaw mismo, hindi mo ba napansin kung paano nagsitakbuhan ng mga tao kapag nakikita siya? Alam ng mga taga ritong ginagawa niya. Ginagamit niya ang kanyang maamong mukha, ang pagiging gwapo niya na kinababaliwan ng mga kababaihan. Pagkatapos ay dinadala niya rito. Hindi na umaabot ng 1 buwan ng mga babaeng dinadala niya rito. Nawawala na lang nang hindi nalalaman ng dahilan. Diyos ko, huwag naman sana mangyari sa amin. Hindi tayo nakatitiyak. Pero isa lang ang sigurado kami.
Kung hindi kayo aalis na mag-ina, kayo na ang susunod na biktima ng pamilya niya. Kaya kung mahal mo ang anak mo, lumayo na kayo rito. Hindi ko alam kung sinong dapat kong paniwalaan. Marahil hindi ka maniniwala sa akin. Lalo't kanina lang tayo nagkausap. Pero kapakanan ninyo, yon ang iniisip ko. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Lumayo na kayo rito. Mama, umuwi na po tayo. Oo anak, uuwi na tayo. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko tungkol kay Gary, ikaw na ang bahala. Pero kung gusto mong mailigtas ang buhay ng anak mo, samantalahin mo na ang liwanag ng araw. Pero, paano kung bumalik siya? Sa tingin mo ba, pagkatapos ng nangyari kagabi, may dahilan pa para maghintay ka? Ipinagpalit ko ang asawa ko. Ang tahimik naming buhay para sa isang... Hindi pa huli ang lahat. May asawa ka pang maaaring balikan. May buhay ka pang maitatama. Hindi ko alam kung tatanggapin pa ako ng asawa ko pagkatapos ng ginawa ko sa kanya. Mas kilala mo ang asawa mo kaysa sa akin. Pero sa nakikita ko, ang taong handang tumulong sa mga hindi niya kakilala, mas lalo siyang handang magpatawad sa mga taong mahal niya. Tama po kayo. Kailangan na po naming umalis. Eto, may konting pagkain at pera. Sapat na para makauwi kayo. Aling Elena, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Huwag ka nang magpasalamat. Basta umalis na kayo. Ngayon din, habang maliwanag pa. Alika na anak, uuwi na tayo sa papa mo. At tandaan mo, kung minsan ang pinakamagandang aral ay galing sa pinakamapait na pagkakamali. Bagamat nag-aasikaso na ng mga damit si Imelda at Ana, hindi pa rin maiwasan ang mga agam-agam sa isip ni Imelda. Alam niyang nasaktan niya ng labis ang kanyang asawa. Hindi niya rin alam kung tatanggapin siya nito. Sa isang banda, hindi niya rin alam kung totoo ang sinasabi ng matanda. Lalo pat hindi pa bumabalik si Gary ng mga oras na yun at ang Garing narinig nila ay nagpapanggap lamang na isang abwaka. Oo nga nakakita sila ng aswang pero walang preba na aswang nga si Gary. Kaya matapos makapagligpit, naisip niyang hintayin muna si Gary. Imelda? Imelda? Ana, tumahimik ka. Si Tito Gary yun. Hindi tayo nakatitiyak kung siya pa ang Tito Gary na kilala ko. Na nagyaya sa atin dito. Imelda! Ayan, nakabalik din ako. Oh, bakit parang aalis kayo? Gary, saan ka galing? Buong magdamag kang wala. Eto, tingnan mo. Ano yan? Yan ba yung... Teka, bawang at luya? May asin din dito at kung ano-ano pang pangontra. Alam kong delikado rito sa gabi. Kaya ako umalis kahapon. Hindi lang ako nakabalik kaagad. Dahil may nakaengkwentro akong abwak na aswang. Hindi ko maintindihan. Bakit may dala ka mga pangontra ng aswang? Para protektahan kayo. Alam ko may mga aswang dito sa lugar namin. Kaya ako nga kayo dinala sa bahay na to. Dahil alam ko protektado kayo. Alam mo may mga aswang sa lugar na to? Bakit dito mo kami dinala? Diba ang pangako mo? Bibigyan mo kami ng maayos na buhay. Paano maayos na buhay namin dito? Kung itong lugar ninyo pinamumugaran ng mga aswang. Patawad. Kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Kung sinabi ko ba, sasama ka sa akin,
Di ba hindi? Walang iya ka. Hindi mo lang sinira ang pamilya ko. Buong buhay kong sinira mo. Patawad. Hamo kapag naibenta ko na yung lupa namin dito. Aalis din kaagad tayo. Maibabalik ko na yung perang pinagbintahan mo ng lupa ninyo. Patawad kung iniasa ko sa iyo ang lahat ng gastos. Pangako, maibabalik ko naman ang lahat ng yun. Sa tingin mo, may maglalakas ng loob na bumili ng mga lupa rito? Kayong pinamumugaran nito ng mga aswang? Pasensya na. Sino ka ba talaga? Kung alam ko lang na lalo mo lang gagawing miserable ang buhay ko, sana hindi na ako sumama sa'yo. Wala ka na mauuwian. Hindi ka na rin tatanggapin ng asawa mo. Matapos mong maibenta ang bahay at lupa niya. Kapag dumating na ang bumili nun, magagalit siya sa'yo. Kamumuhi ang kanya. Kaya ako na lang ang tanging mapupuntahan mo. Tsaka, isa pa, totoo naman ang hangarin ko sa'yo. Pinagsisisihan ko ang ginawa kong pag-iwan sa asawa ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hamo kapag naayos ang lahat, maibibigay ko ng pangako sa'yo na magandang buhay. Gusto na namin umalis ng anak ko. Huwag. Huwag kang aalis. Kung aalis ka man kasama ako, hindi ako papayag na malayo ka sa akin. Ikaw ang buhay ko ngayon, Imelda. Kayo ng anak mo ang magiging buhay ko. Hindi ganitong buhay ang gusto ko. Hindi ito ang buhay na pangarap ko. Kung alam mo lang ang nangyari sa amin kagabi. Bakit? Anong nangyari? Paano naman magiging aswang ang isang taong may dalang pangontra? Mali kaya si Aling Elena? Patawad kung hindi ako nakapagpaalam. Pero kailangan kong umalis. Para sa mga ito. Para sa inyo. Kagabi kasi, may mga aswang. Nais nilang kunin kami. Alam ko. Kaya nga ako kumuha ng proteksyon. Hindi ko kayo pababayaan. May matanda gani. Si Aling Elena. Tinulungan niya kami. Elena? Mangkukulam ang babaeng yun. Mangkukulam? Oo. Si Elena, wag kang lalapit sa kanya. Di makikipag-usap sa kanya. Bakit? Naniniwala ako, kakampi siya ng mga aswang. Ginagamit niya mga tao, lalo na ang mga bagong sanayo na ito. Pinaniniwala niya nakakampi siya. Bine-brainwash niya para umalis. Kapag nakaalis na, ililigaw nila. Tapos bibihagin. Pero, tinulungan niya kami. Magtiwala ka sa akin. Mas kilala ko siya. Higit sa pagkakakilala mo sa kanya. Malamang, siniraan niya na ako sa'yo. Marahil pinalalabas niya na aswang ako. Ikaw mismo ang makapagsasabi kung totoo ang sinasabi niya sa'yo o hindi. Hindi ako magdadala ng pangontra na ito. Kung may masama akong balak sa inyo, tingnan mo. Hawakan mo ang bawang na to. Tama siya. Kung aswang siya, hindi niya kayang hawakan ng mga ito. Kaya pala nagbabala kayong umalis. Natatakot kayo. Pero nandito ako. Safe na kayo. Tito Gary, totoo po bang hindi niyo kami pababayaan? Oo, Ana. Promise. Tingnan mo, may proteksyon na tayo. Gary, patawad kung nagduda ako. Shh! Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Sa mga sandaling yun, unti-unti nang naaalis ang pagdududa ni Imelda sa isip tungkol sa lalaking sinamahan niya. Muling nanumbalik ang nararamdaman nito sa lalaki. Pinaniniwalaan nito si Gary at iniisip na hindi totoo ang sinasabi ni Elena. Ang lahat ng agam-agam napalitan ng buong pagtitiwala sa lalaking nagmamahal sa kanya. Hindi niya alam ang bawat segundo ng kanyang pagtitiwala ay isa ring segundo na nawawala ang kanyang pagkakataong makatakas. Gary, may gusto sana akong itanong. Ano yun, mahal?
Bakit? Bakit ganun yung mga tao dito? Tila umiiwas sa'yo. Yun ba? Alam mo kasi, Imelda, marami sa kanila. Lalo na yung mga kababaihan dito. May gusto sa akin noon. Sa'yo? Oo, wala namang iba. May mga kapatid sila, mga pinsan. Lahat. Gusto ako mapalapit sa pamilya nila. Pero hindi ko sila pinagbigyan. Kaya ba galit sila sa'yo? Hindi lang yun. May mga pamilya rin rito na ayaw sa akin. Dahil hindi ako sumasama sa kanilang mga gawain. Pero si Aling Elena, Yung matanda. Anong sinabi niya sa'yo? May sinabi siya? oo, Imelda, makinig ka sa akin. Delikado ang matanda na yun. bakit naman? Gary, tinulungan niya kami kagabi. Kaya nga ako nag-aalala. Isa siya sa mga pinakadelikado sa lugar na to. Anong ibig mo sabihin? Yung pamilya nila. Sila ang tunay na mga abwak. Nagpapanggap na mabait. Kunwari tutulong. Pero bakit naman nila gagawin yun? Ganyan sila manghuli ng biktima. Sisiraan nila ako. Sasabihin na ako ang masama. Tapos kapag naniwala ka na, kapag umalis ka na, Ano mangyayari? doon ka bibiktimahin. Dadaling ka sa tunay nilang pugat. Marami na silang naloko na ganyan. Kaya nga ako nagdala ng mga pangontra para protektahan kayo. Kaya pala, Imelda, magtiwala ka sa akin. Tingnan mo ang hawak kong mga bawang. Kaya ko tong gawin dahil wala ako masamang balak sa inyo. pero bakit galit na galit si Aling Elena sa'yo? Kasi hindi ako sumasama sa kanila. Alam ko ang tunay nilang pake. Kaya ngayon, gusto nila akong siraan para makuha ka. Sino bang paniniwalaan ko? Si Aling Elena na tumulong sa amin kagabi? O si Gary na nagdala ng mga pangontra? Imelda, promise me Promise me na hindi ka makikinig sa kanila. Hindi ka nalalapit kay Elena. Kahit kanino man sa kanila. Pero Promise me, Imelda. Ayoko may mangyari sa inyo ng anak mo. Alam mo naman, mahal na mahal ko kayo, diba? oo, sige, hindi na ako lalapit sa kanila. Hindi na ako makikinig sa lahat ng sasabihin niya. Mabuti. Halika na sa loob. Mukhang uulan. Muling nagulo ang isipan ni Imelda sa mga narinig sa lalaki. Lalong naghalo sa isipan niya ang mga sinabi ni Elena at ang mga sinasabi ni Gary. Hindi niya lubos mawari ngayon kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sa isang banda, paano niya maiisip na aswang nga sa Elena? Gayong ito pa ang humarap sa mga aswang noong nakaraang gabi para lamang ipagtanggol sila. Hindi niya rin lubos maisip na aswang si Gary dahil ito pa ang kumuha ng mga pangontra sa aswang. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang katotohanan lang ang malinaw sa kanya. Ang bawat minutong lumilipas ay maaaring huling pagkakataon niya na makabalik sa dating buhay. Imelda, dalian mo. Isuot mo ito. Etong mga kungkong? Oo, mga bawang sa loob. Isuot mo sa liig mo, tapos kay Ana rin. Para itong ginagawa ni Marlon noon. Ang asawa mong albularyo? Oo, tuwing may mga banta ng aswang, ganito rin ang pinapasuot niya sa amin. Kita mo na. Alam ko pamilyar sa'yo. Kasi tunay na proteksyon ito. Ma, parang yung ginagawa po ni Papa. Oo, tama ka, Ana. Katulad ng ginagawa ng papa mo. Para protektado tayo. Pati yung amoy, parang ganito rin yung gamit ni Marlon. Natural. Lahat ng yan. Lahat ng tunay na nakakaalam ng pangontra, ganito ang paraan. Kung ganon,
Hindi ka nga siguro aswang. Siyempre hindi. Tingnan mo. Oh. Hawak ko na ang lahat ng to. Kung aswang ako, hindi ko kakayanin to. Bilis na. Isuot nyo na ang mga yan. Malapit ang dumilim. Anak, isuot mo na to. Katulad ng pinapasuot ng papa mo sa'yo noon. Mama, miss na miss ko na po si Papa. Ana, naiintindihan kita. Pero sa ngayon, kailangan mo maging matapang para sa mama mo. Tama si Garing, anak. Kailangan nating maging matapang. Mabuti. Naisip kong bumili ng mga ganito. Marami sila ngayon. Paano mo nalaman? May mga palatandaan. Katulad ng sinabi ng asawa mo noon, di ba? Oh, oo nga. Ganyan din si Marlon mag-isip. Tingnan mo to. Katulad din ng ginagawa ng mga albularyo, di ba? Oo, halos pareho nga. Magtiwala ka na sa akin, Imelda. Hindi ako katulad ng sinasabi ni Elena. Kung masama ako, bakit ko gagawin to? Bakit ko pa kayo poprotektahan? Tama ka. Patawarin mo ko sa pagdududa ko, Gary. Halina kayo sa loob. Nagsisimula ng dumili ang paligid. Basta tandaan nyo, ano man ang mangyari, walang aalis sa loob ng bilog na gawa ko. Sa bawat pamilyar na ritual, sa bawat kilalang galaw, sa bawat kilalang amoy ng mga pangontra, lalong nalilimutan ni Imelda ang mga babala ni Elena. Hindi niya napapansin na ang bawat hakbang ng pagkumpiyansa kay Gary, isa ring hakbang paglayo sa katotohanan. At sa dilim ng gabing yun, habang nakaupo sila sa loob ng bilog na gawa ni Gary, hindi nila alam ang mga pangontra ng aswang ay siya rin palang bitag na gagamitin sa kanila. Imelda, Ana! Manatili kayo sa bilog! Huli na ang lahat, Gary. Gary, nasa lahat ng sulok na sila. Nay, natitakot po ako. Hindi maaari. Ibigay mo na sa amin ang bisita mo para wala nang gulo ba? Hindi ko sila ibibigay sa inyo. Tama na ang mga naging biktima ninyo. Huwag mo na silang idamay. Dahil mahal ko siya, pati ang anak niya. Nang sasapitin mo, kung patuloy kang makikipagmatikasan, makipagtulungan ka na lang para hindi ka mapahamak. Gary! Gary, tulungan mo kami! Gary! Kunin namin sila! Hindi pwede. Gary! Manahimik ka! Nay, pinali po niyo lang kamay ni Tito Gary. Anak, yakapin mo lang ako, ha? Yumakap ka lang sa akin. Salamat sa pagdala mo sa kanila sa lugar na ito. Ngayon, wala ka nang magagawa para pigilan kaming kunin ang dalawa. Kunin sila! Nanay! Bitiwan niyo kami! Hindi. Gary! Tulungan mo kami! Hindi ko kayo papayagan. Bitiwan niyo ang anak ko! Gary! Tulungan mo kami! Hindi ko kayo papayagan. Baka lang magagawa! Gary! Diyos ka! Gary, tulungan mo kami! Gary! Papa! Tulungan mo kami! Oras na ng hapunan! Gary! Hindi. Kailangan kong makabangon dito. Hindi ko kayo papayagan. Salamat sa regalo, Gary. Ang sarap siguro ng kaluluwang
pinaghandaan mo para sa amin. Ano? Anong ibig sabihin? Hindi mo ba rin ba naiintindihan? Sige! Hindi sa amin! Hindi pwede. Kari, hindi. Buong paniniwala ko na totoong sinabi mo. Ikaw pala ang totoong kakampi ng mga aswang na to. Kung alam ko lang, sinunod ko na sana si Aling Elena. Dali na Ang dalawa yan sa dapat nilang paglagyan! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo kami! Kari! Kari, tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Patawad. Hindi ko kayo naprotektahan. Patawad, Imelda. Ako sana paniwalaan mo. Mahal kita. Sa gitna ng mga basag na muebles at dugo ang sahig, nakahandusay si Gary, sugatan, duguan, tila wala ng buhay. Ngunit sa dilim ng gabing yun, walang nakakakita ng maliit na kibot ng kanyang mga daliri. Ang mahinang ngiti sa kanyang mga labi habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Dinala si Imelda at si Ana ng mga abwaka sa isang liblib na lugar sa isang kuweba na maayos ang tulugan. Bakit? Bakit may kama dito? Bakit malinis ito? Nagtataka ka ba, Imelda? Akala mo siguro sa madilim na sulo kayo ihahagis. Ano bang kailangan ninyo sa amin? Hindi niyo ba nagustuhan ang malambot na kama, malinis na kumot? Pinili ito ni Gary para sa inyo. Si Gary? Hindi mo pa rin ba naiintindihan na matagal niya nang pinaghandaan ang pagdating niyo rito? Ma, totoong kakampi nila si Tito Gary. Huwag kang matakot, munting anghel. Espesyal kayo. Kayo ang pinili ni Gary. Anong ibig mo sabihin? Bakit kami? Alam mo ba kung bakit kanya inilayo sa asawa mong albularyo? Dahil nakita niya ang iyong lakas, ang iyong kakayahan. Hindi ko maintindihan. Ang aming lahi, Imelda, nawawala na. Kaunti na lamang kami. Kailangan namin ng bagong dugo. Hindi pwede. Bakit hindi? Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa dinami-dami ng babae, ikaw ang pinili ni Gary? Nakita niya ang iyong lakas, ang iyong tibay, at ang iyong ganda. Ayaw din naming malahiyang kami na mga kasing pangit naming aswang. Kailangan na ang mga aswang na susunod na henerasyon. Kailangan magaganda at gwapo na ang susunod na lahi ng mga aswang. At sa'yo magmumula ang lahat ng yun. At ang anak ko? Bakit pati ang anak ko? Si Ana, bata pa siya. Madaling hubugin, madaling turuan. Tingnan ang anak ko! Hindi mo kakayanin kung ikaw lang ang magdadala ng aming lahi. Dalagitan ang anak mo. Pwede na siya magbuntis. Sa inyong dalawa magmumula ang magagandang lahi ng mga aswang. Hindi mo na kailangang lumaban, Imelda. Tanggapin mo na lang, katulad ng pagtanggap mo kay Gary. Ginawa mo to. Ginawa niyong lahat to.
Hindi mo ba naiisip? Wala nang kahirapan, wala nang gutom. Magiging bahagi kayo ng isang mas malaking pamilya at makapangyarihan. Ito ang buhay na ipinangako ni Gary sa'yo, di ba? Maayos at marangyang buhay. Hindi. Ayoko. Wala ka ng pagpipilian, Imelda. Pinili ka namin. Pinili ka ni Gary para maging ina ng mga bagong magagandang lahi at gwapong lahing aswang. Hindi. Hindi mangyayari ang gusto mo. Hindi ako papayag. Hindi! Lalong hindi kami papayag na pangit na lahi pa ang magsusunod na henerasyon. Ikaw maganda at ang anak mo, kaya sa'yo magmumula. Sa isang madilim na bahagi ng kuweba, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Imelda habang mahigpit niyang yakap ang kanyang anak. Unti-unting bumabaon sa kanyang isipan ang bawat sandali na kasama si Gary, bawat ngiti, bawat pangako, at hakbang papalapit, isang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan, ang maging ina ng mga nilalang na nanginginain sa dilim. Sa kabilang dako naman, nagkaharap sina Gary at Elena. Hindi ka pa rin nagbabago, Gary. Hanggang ngayon, nagdadala ka pa rin ng mga inosenteng kaluluwa sa mga apwak. Hindi mo naiintindihan. Hindi naiintindihan. Tulad ng hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa yun sa anak ko. Aling Elena, nakikiusap ako. Tumahimik ka! Hindi ka pa ba nakontento? Hindi pa ba sapat ang anak ko? Gayon, pati ang mag-inang walang kamalay-malay, ipapahamak mo rin. Wala akong magagawa. Hawak nila ang buhay ko. Buhay mo! Buhay mo! Paano naman ang buhay na sinira mo? Ang buhay ng anak ko! Kapag sumuway ako, papatay nila ako. Hindi mo ba naintindihan yun? Gusto ko mabuhay at yung pagsunod ko sa kanilang paraan para manatili akong buhay. Manatiling kaakit-akit sa paningin ng mga kababaihan. At mas mabuting mabuhay ka at magbigay ng mga inosenteng buhay sa kanila. Anong gagawin ko? May magagawa ka pa, Gary. Kailangan mo silang labanan. Labanan? Hindi mo ba nakikita kung gaano sila kalakas? Makapangyarihan. Sinubukan kong labanan sila. Matapos kong malaman ang plano nila sa anak mo. At itong pilat na ito sa aking balikat. Bakas ng kanilang bagsik na muntikan ko ng ikamatay. Hindi mo sila matatalo dahil hindi mo sila nilalabanan. Natatakot ka lang. Paano? Paano ko sila lalabanan? Ito na ang pagkakataon mo, Gary. Pagkakataon mong bumawi para sa anak kong ipinahamak mo sa mga abwak. Paano kung hindi ako magtagumpay? Tingnan mo ang batang yon. Si Ana. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Matutulad siya sa anak ko. Mapapahamak rin siya. Tama na. Tingnan mo si Imelda. Isang ina, tulad ng maraming naging biktima mo. Kailan ka titigil, Gary? Ilang buhay pa ang kailangan mong sirain? Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Pero ginagawa mo pa rin ang paulit-ulit. At ngayon, may pagkakataong kang iligtas sila. Paano kung mamatay ako? Mamamatay kang may nagawa ng tama. Hindi tulad ng anak ko. Namatay nang dahil sa'yo nang walang laban. Wala kang ginawa. Naririnig mo? Umaalulog na ang mga asong gubat. Hinihintay na lamang nila ang pagbibilog ng buwan para gawin nila
ang kanilang ritual. Ito na ang pagkakataon mo, Gary. Iligtas mo sila. Bumawi ka. Paano? Kailangan ko ang tulong ni Marlon. Babawi ako sa ginawa kong pagwasak sa pamilya niya. Sigurado ako, hindi niya matitiis ang pamilya niya. Ipaliliwanag ko rin sa kanya na ginamitan ko ng itim na orasyon ng mga aswang ang asawa niya. Kaya ito sumama sa akin. Kung ganon, kumilos na tayo. Huwag tayong magsayang ng oras dahil habang tumatagal, lalong nalalagay sa panganibang mag-ina. Salamat. Salamat, Elena. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Minsan lang tayo binibigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang ating mga pagkakamali. Sa kauna-una ang pagkakataon na nagkasundo si Gary at Elena ng mga sandaling yun sa iisang hangarin na tumulong sa nangangailangan upang maituwid ang mga nagawang pagkakamali sa nakaraan. Agad nilang pinuntahan si Marlon at sinabi ang lahat ng mga pangyayari. Isinalaysay din ni Gary ang ginawa sa kanya ng mga abwaka. Agad naman itong naunawaan ni Marlon bagamat may galit sa puso sa lalaki at sa asawa nito. Mas matimbang pa rin ang hangarin nitong makabalik sa kanya ang kanyang asawa at anak. Kaya sumama si Marlon sa dalawa upang bawiin sa mga abwak ang kanyang pamilya. Teka lang. Nasaan si Gary? Hayaan mo na siya. Pero kasama natin siya kanina lang. Paanong hahayaan? Siyang nagpahamak sa mag-ina ko. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin siya. Pinili niya ang sarili niyang landas. Ang sarili niyang kapahamakan. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan. Marlon, ang bawat minutong nakatayo tayo rito ay minuto na maaaring huli na para sa pamilya mo. Bakit niya tayo iniwan? Anong plano niya? Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Ang isang taong bigla na lang nawala o ang asawa at anak mo na hawak ng mga abwak? Mahalaga ang pamilya ko. Pero mahalaga rin ang kanyang nalalaman kung paanong makapunta sa lungga ng mga abwak. Magtiwala ka sa akin. Alam ko kung paano makararating sa lungga ng mga aswang na yon. Paano kayo nakarating doon? Tsaka bakit ganito na lang ang pagtulong mo sa amin? Hindi mo naman kami kaano-ano. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ng anak, ng pamilya. Ano? Matagal na. May anak din ako. Isang gabing katulad nito, dinala siya ng mga abwak. Aling Lena. Wala akong nagawa noon. Nanood lang ako habang unti-unting nilalamo ng dilim ang anak ko. Kaya pala. Sa tuwing nakikita ko si Ana, nakikita ko ang anak ko. Pareho silang... Patawad. Hindi ko alam. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sa halip, hayaan mong tulungan kitang mailigtas ang pamilya mo. Para kahit man lang sa pamamagitan mo, may magawa ako para sa anak ko. Pero paano si Gary? Hindi ba dapat? May sarili siyang mga kasalanan na dapat pagbayaran. May sarili siyang landas na pinili niyang tahakin. Hindi ko maintindihan. Hindi mo na kailangang maintindihan. Ang mahalaga ngayon, ang iyong asawa at anak. Sige, magmadali na tayo. Tandaan mo, Marlon, minsan lang tayo binibigyan ng pagkakataong iligtas ang mga mahal natin sa buhay. Huwag mong sasayangin ang pagkakataong iyon. Huwag kang tumulad sa akin. Hindi man gaanong kakilala ni Marlon ang babae,
Pero sa malabis nitong hangaring iligtas ang kanyang mag-ina, buong puso itong nagtiwala sa babae na umaasang maililigtas nila ang kanyang mag-ina. 2 pamilya, isa na wala ng anak nang walang nagawa, at isang pamilyang nanganganib na mawala ng asawa at anak na mayroong pagkakataon pa para mailigtas ito. Nagmamadali ang 2 na makarating sa kanilang destinasyon, dala ang pag-asang mabawi ang mag-ina sa mapanganib na abwak na bumihag dito. Samantala, habang papunta sila sa lugar ng mga abwak, dumating na rin ang oras ng abwak upang gawin ang kanilang ritual na anakan ang isa sa mga bihag. Ipinakuha ng pinuno ng abwak ang bata upang sa kanya gawin ang unang paglalagay ng binhi ng mga aswang. Oras na! Anong gagawin ninyo? Ipinakukuha na siya ng pinuno upang ihanda sa gagawing pagpupunla ng minhi sa kanya. Hindi pwede. Hindi niyo magagawa yun sa anak ko. Hindi pwede! Tawan mo na ang anak mo. Di sabi Kung ayaw mong pwede. magalit kami, at gawin ka namin pagkain ngayong gabi. Tama! Mama, ayoko po. Ayoko pong sumama sa kanila. Hindi mo mapipigilan ang gagawing ritual naming mga aswang. Kunin ang mga bata. Hindi ko ibibigay yung ano ko. Halika na. Tiwan niyo ako. Hindi pwede. Huwag ka na humala. Magsisimula ang ritual. Siya ang unang isasalang. Tiwan mo ang ano ko. Ana! Ana! Huwag ka na sa aming pumigil. Halika. Hindi! Anong gagawin niyo sa kanya? Anong gagawin niyo? Aanakan ng aming pinuno para paramihin ang aming lahi. Oh, Diyos ko! Hindi! Gawin niyo lang lahat sa akin! Ako na lang! Huwag kang anak ko! Huwag kang anak ko! Hindi. Mama! Siya ang gusto ng pinuno. Ayaw! Mama! Halika na. Na. Ana! Ana! Anak ko! Ana! Ang anak ko! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Napakabata pa niya para maranasan ang karumal-tumal na to. Anak ko! Ako ang may kasalanan. Ako ang nagdala sa anak ko rito. Dahil sa kangalan ko at sa kasakiman ko. Sa pagkabulag ko sa katawan ni Kari, sa mga pangako niya, sa amoy niya na parang sinisilo ako, hindi ko na kayang pakawala. Ito na ang naging bunga ng mali kong desisyon. Ako may kasalanan. Ako ang dapat magdusa. Hindi ang anak ko. Hindi ang anak ko. Mama! Anak! Ang anak ko! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Maawa kayo! Ang anak ko! Ay, Diyos ko! Ano ba itong ginawa ko? Impyerno. Dinala ko ang sarili kong anak sa impyerno. Patawad, anak. Patawad. Hindi ako karapat-dapat na maging ina mo. Marlon, patawarin mo ko, asawa ko. Hindi ako nakinig sa'yo. Pakiusap! Kahit sino dyan, tulungan niyo ang anak ko! Iligtas niyo ang anak ko! Ay, Diyos ko! Kung may paraan lang, kung pwede lang ibalik ang oras. Kahit nagugutom, kahit hirap, babalik ako sa asawa ko. Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko. Ano bang klaseng ina ako? Pinagpalit ko ang anak ko para sa pangakong hangin. Pinagpalit ko ang tunay na pagmamahal para sa kasinungalingan. Anak! Anak! Makiusap
hanap, Diyos ko. Kahit ako na lang, huwag na ang anak ko. Huwag niyong paparamihin ang lahi niyo sa anak ko. Pakiusap! Wala nang nagawa si Imelda. Nalasapin ang bunga ng kanyang ginawang pag-iwan sa asawa. Sa ginawa nitong ipinagpalit ang asawang albularyo sa isang bata at mas mabango at inakalang mas may pangarap sa buhay. Ang bawat sigaw ng kanyang anak ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso, isang masakit na paalala sa mga pagkakamaling hindi na mababawi pa, sa mga desisyong nagdala sa kanila sa lugar ng kapahamakan. Halika na bata. Kailangan mo maging malinis at mabango ang iyong katawan. Pakiusap po. Ayoko po. Gusto ko na po umuwi. Wala ka nang mauuwian. Ito na ang iyong bagong tahanan. Ito ang tahanang pinapangarap ng iyong ina. Ito ang ipinagpalit niya sa iyong ama. Magbubuhay rin na kayo rito. Hindi po. Hindi ko po gusto to. Ayoko po. Ayoko po. Pwede ka nang magsilang. Pwede ka nang magbuntis, hindi ba? Hindi ko po kaya yun. Sisihin mo ang iyong ina. Ayun po. Ang ina mong nagpalilang sa maganda at kaakit-akit na katawan ni God sa mga pangako niya sa hangin. Hindi po totoo yan. Mahal po kami ni Mama. Mahal? Kung mahal ka niya, bakit ka niya dinala rito? Papa, gusto ko na po umuwi kay Papa. Maligo ka na. Hindi mo na makikita ang papa mo. Hindi niyo po ako maaaring pigilan. Bata po po ako. Bata ka nga. Kaya nga pinili ka. Dahil dalisay at malinis. Perpekto. Pakiusap po. Hayaan niyo na po ako umuwi. Tigilan mo na ang pag-iyak na yan. Maglinis ka na ng katawan mo. Kailangan mo maging kaaya-aya para sa aming pinuno. Papa, tulungan mo ako. Hindi ka niya na maririnig. Wala nang makatutulong sa'yo. Halika na. Halika na. Maglinis ka na. O gusto mo bang masaktan ang ina mo? Hindi po. Mabuti. Ngayon, gawin mo na ang sinasabi ko. Maligo ka at maglinis ang katawan bago ka humarap sa aming pinuno. Papa, patawad po. Hindi ko na po kayo makikita. Sa dilim ng kuweba, ang mga luha ni Ana tumatama sa tubig, naghahalo sa mabagong halimuyak ng ritual bata. Sa kanyang murang isipan, unti-unting nawawala ang mga alaala ng masayang kabataan na palitan ng takot sa hindi maintindihang kapalaran. Sa puso niya, wala nang kapag-apag-asang mawala siya sa panganib na naghihintay sa kanya. Bitiwan mo ang anak ko! Ang albularyo na iniwan ang pamilya niya. Hindi ako aalis hanggat hindi ko sila kasama! Tingnan mo ang sarili mo. Isang simpleng albularyo laban sa akin na makapangyarihan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa bilang ng kasamahan, kundi sa lalim ng pananampalataya. Sapagkat albularyo man akong maituturing, pero ang lakas ng aking kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos na aking sinasampalatayaan. Pananampalataya? Pananampalataya mo ba? Nakakain ba ng pamilya mo yan? Kaya ba itong bigyan ng magandang buhay ang asawa mo? Ginamitan mo siya ng itim na orasyon. Nilason mo ang isip niya. Patayin siya! Sa ngalan ng may kabal.
aking ginagawa yun? Ang liwanag ng aking sandata! Hindi. Hindi sapat ang orasyon mo. Humanda ka sa gagawin ko! Mahina ka. Tulad ng asawa mong madaling malinlang. Hindi ako susuko. Ang liwanag ng buwan! Ang init ng araw! Mga salitang walang saysay. Ang kapangyarihan ng mga ninuno! Dumadaloy sa aking mga ugat! Pinulo, may kakaiba sa kanyang orasyon. Inaalay ko ang aking dugo para sa aking pamilya! Hindi. Paano mo nagawa ito? Ang pag-ibig ng isang ama mas malakas pa sa anumang kapangyarihan ng kadiliman! Hindi kita hayang sirain ang aming lahi! Ah! Ah! Tingnan mo kung gaano ka kahina. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mong pamilya. Magsasama-sama kayo na magiging gampol ng aming lahi. Ang anak mo, magiging ina ng bagong lahi ng mga buwak. At ang asawa mo, magiging reyna ng kadiliman. Hindi ko hahayaang mangyari yan! Mamamatay ka! Hindi! Matatamaan si Marlon! Hindi! Imelda! Wag! Imelda! Imelda! Imelda, mahal ko! Marlon, patawad. Imelda, bakit mo ginawa to? Bakit? Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako dapat magdusa. Hindi ikaw. Hindi ang anak natin. Hindi, mahal! Lumaban ka! Ayusin natin ang buhay mo, pamilya natin! Kailangan pa natin iligtas si Ana! Hindi! Imelda! Hindi ka dapat mamatay. Kaya kitang buhayin. Sumama ka lang sa akin. Hindi. Mas kukusin ko pang mamatay kaysa mabuhay na kasama ko. Pinili mo siya na hamak na albularyo kaysa sa akin. Marlon, asawa ko. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko. Imelda, huwag ka magsalita, mabubuhay ka! Hindi ko na-appreciate ang pagmamahal mo. Inanap ko ang kayamanan. Pero ang tunay na yaman, nasa piling mo pala. Imelda, mahal kita! Kahit anong mangyari! Pinagsisisihan ko ang lahat. Ang pagtalikod ko sa iyo sa pamilya natin. Hindi mo ba nakikita? Mamamatay ka lang sa tabi niya. Ako, ililigtas kita. Bibigyan kita ng buhay na pinapangarap mo. Hindi mo kayang iligtas. Dahil ikaw ang sumira ng buhay ko. Mahal, huwag ka magsalita, ililigtas kita! Tatawarin mo ko. Hindi ko na-appreciate yung simpleng buhay natin. Nakangad ako ng kayamanan. Pero kayamanan ay ang pagmamahal mo. Ang anak natin, si Ana, iligtas
iligtas mo siya. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi siya ligtas. Iligtas mo siya. Iligtas mo. Iligtas natin siya. Sabay. Kaya mo to, Imelda. Marlon, alam mo ba, noong una kitang nakilala, hindi ako naniniwala na may albalaryong kising kuha mo. Imelda! 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 Gumising ka! Imelda! Hindi! Hindi! Imelda, bakit ka sumuko? Bakit kayong napatawad na kita? Kayong magkakasama na tayo ulit? Nagkamali ako sa iyo, Gary. O dapat kong sabihin, pinuno ng mga abuak. Ngayon, Marlon, gamitin mo ang medalyon. Anong ka? Sa ngalan ng mga ninuno, ng mga badal na espiritu, Mga walang kwentang orasyon! Ang dilim ay magliliwanag. ang kasamaan ay matutubok! Ano itong nangyayari? Sa ngalan ng liwanag, Sa kapangyarihan ng pag-ibig! Hindi pwede! Sapagkat ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa Hindi! Huwag! nakikita man o hindi, Hindi ako makawala! Nananatili ang kadiliman sa akin! ang may kapangyarihan ay nilikha ng Diyos at para sa Diyos ng liwanag natutubok sa lahat ng uri ng kadiliman at kasamaan. Hindi! Hindi! tapos na. Tapos na ang lahat, Marlon. Ana, ang anak ko, Ligtas na siya. Iniligtas ko na siya, Marlon, bago pa mangyari ang lahat ng ito. Minsan pang pinatunayan na walang magagawa ang dilim sa ngalan ng liwanag. Sa pagsikat ng araw, nagsimula ang bagong buhay para kina Marlon at Ana. Ang kanilang paglalakbay pauwi ay hindi lamang sa kanilang tahanan, kundi sa bagong simula, isang buhay na mas simple ngunit puspos ng tunay na pagmamahal. At kahit wala na si Imelda, sa kanilang piling, ang kanyang sakripisyo naging daan upang matuto sila sa pinakamahalagang aral na ang tunay na kayamanan hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa ilalim ng pagmamahal na handang ialay ang lahat para sa minamahal.